itong landmark legislation niyo. Paano posible ho ba itong mangyayari? Kung ang hindi naman lahat, kung karamihan sa mga political leaders natin, beholden sa mga may-ari ng malalaking industriya sa ating bansa. Siyempre, meron mga vested interest na papasok dito. Katulad ng sabi ko, sa US, pag meron panukala, ang gagawin ng representative, ang epekto nito sa company A na sa aking estado. Let's say, car manufacturer. Siyempre, pagluto niya, magawa sila ng ibawa, yung corn industry because of the biofuel industry ng Estados Unidos na corn-based. Yung mga corn growers naman, patuloy na sumusuporta dito sa biofuel, which corn-based, na napatunayan even by the IPCC na it's a net carbon emission agent. Hindi katulad, kasi una nung lumabas itong biofuel act, parang ito na yung savior of the environment. Pero lumalabas hindi wala. Daming question dito. Pero dito, yung sinasabi natin political will, yan din ang dahilan kung bakit ang tinathanang chairman ng Climate Change Commission ay ang presidente. Sapagkat siya ang meron ng pamilihan para pasundin yung iba't ibang mga department o pamahalaan na konektado down to the barangay level. Kasi itong ating ginagawa ito, meron tayong tinatawag na framework strategy and program on climate change. No? Nandiyan ang research and development, policy formulation, impact, vulnerability and adaptation assessments. Pagkatapos, darating yung National Climate Change Action Plan na gagawin din ng Climate Change Commission, assessment ng national impact of climate change, identification of most vulnerable communities, areas, assessment of management of risk and vulnerability, identification of the greenhouse gases mitigation potentials. Pagkatapos ibababayan, andyan yung mga components down to the local climate change action plan hanggang sa barangay level. So, madali yung salita ng Congressman. Kapag hindi na-implement ito significantly, ang number one may command responsibility ng Presidente. Ang Presidente, sapagkat kaya siya sa kanyang balikat, iniatang itong formulation ng action plan ito, ng climate change commission. Dr. Milario, napansin ko kay doctorate degree holder ng climatology, agrometeorology, yung agro, parang agriculture yung agro, no? Napag-aralan mo ninyo yung epekto nito sa ating agricultural sector ng ating bansa. Meron ba direct connection? Ganito po, kasi ang pag-asa, tayo po ang nag-monitor ng mga tinatawag natin ng mga temperature, rainfall sa buong Pilipinas. At base po doon sa pag-aaral natin, ngayon po, lalo po yung temperature natin, nakita po natin na for the past 50 years, tumataas na po yung temperature natin. Yung mean average temperature ng Pilipinas ay tumaas by about 0.61 degrees Celsius. Ang global increase po ng temperature natin ay for the past 100 years is around 0.74 degrees Celsius. So medyo malapit po yan. At ang nakita po namin, yung lang pong natural na mga pagbabago-bago ng klima, naaapektuhan na po ang agrikultura. Kasi tayo po sa Pilipinas, apektado tayo ng tinatawag na El Nino at saka La Nina. Pagka po may El Nino, medyo mas kukunti po yung tinatanggap natin ulan kaysa sa karaniwan. Pag La Nina naman po, mas marami tayo ulan. At hindi lang po, kaya po madalas yung pagka El Nino, nakakaranas tayo ng drought o tagtuyot na nakaka-apekto sa ating agriculture. Katulad po noong 97-98 El Nino, ito isa sa pinaka-strong na El Nino. Ang ating pong agrikultura, pagka po na natin yung impact, malaki po yung na-apektuhan din sa ating dapat ay kitain sa agriculture o yung alinin natin sa agriculture. Bilang heavy po ng contribution ng pag-aaral po sa pag-asa. At paano nyo, itong mga findings sa inyong mga research, yun po ba i-distribute mo sa mga concerned responsible agencies and government? Yung pong aming division, yung climatology and agricultural division, ay nag-i-issue din po ng tinatawag natin seasonal climate forecast. Ito po yung pag-aaral namin sa epekto ng klima sa agrikultura.
nagbibigay din po kami ng tinatawag na seasonal climate forecast o yung forecast po kung ano mangyayari sa susunod na buwan o kaya ng susunod na 6 na buwan hanggang 1 taon. So kung meron pong mangyayari, let's say na El Nino or La Nina, yan po ay kung nagkakaroon po tayo ng tinatawag na climate forum sa Pag-asa, iniimbitahan po natin yung mga concerned agencies, mga government as well as private agencies, at saka po minsan pati po yung mga ating mga media ay pinupubida natin para maipakita sa kanila kung ano yung posibleng mangyari sa susunod na buwan o sa susunod na 6 na buwan. Bukod pa doon, tayo po ang Pag-asa ay membro ng mga tinatawag na mga iba't ibang committee sa agriculture para yung mga cereals, sa committee on cereals, at ang Pag-asa po ay bibigay po tayo doon ng mga forecast natin kung ano ang mangyayari, at ito po inigit po nila sa planning nila sa mag-import o hindi. Isa po yan sa use ng climate forecast. Kaya pag marinig ng mga kasambayan ng Pilipino at maintindihan yung pinag-uusapan natin, magkakaroon din ng pag-asa. Kasi napakaganda itong landmark legislation na pinanlangan ni Congressman Torres. At yung mga paliwanag po ninyo na magulang ng Pilipinas, hindi na ang gumit sa advanced technology in surmounting or confronting o harapin itong mga problema na binibigay ng global warming. Question ko lang kay Francis. Dahil itong greenhouse gas emission, palagay ko, isa ito sa malaking problema kung paano ito, control ito dahil napagitan ito gusto na nauna sa American Senate, sa US Senate. Ay naging controversial dahil yung mga may-ari ng malaking industriya, no? Na maaaring maapektuhan yung kanilang income level kung i-implement na todo-todo itong mga ganitong talukala. Sa palagay mo ba, ano ang role ng Greenpeace International para lumakas ang political will ng political leaders natin na ang iba, hindi naman lahat, ang iba nasa kapangyarihan ay people din sa may hawak ng economic powers. Anong iyong analysis dito? Well, ang Greenpeace po kasi, yung ginagawa namin campaigning, we are an independent campaigning organization. So, gobyerno o business, kung kailangan batikusin, pabatikusin natin. Kung kailangan papapurihan din naman natin. Ang gusto sana natin makita, sa halip na pagpilitan natin halimbawa yung fossil fuel-based economic development, i-explore na natin yung sinasabing green industries. Renewable energy, for example. Meron po tayong renewable energy law, kung masusuportahan pa yan